So, hello world, I'm Marcos Jan Silakian, 3rd year BSCS. So, in this video, I'm going to show a Java program which will demonstrate trading or parallelism. So, una, ano nga ba yung parallelism or yung trading? So, ang pagkakaintindi ko sa kanya is, nagagawa niya yung program na makapag-execute ng multiple tasks within the same time or simultaneously. So, dito gumawa ako ng isang simpleng Java program na makakapag-demonstrate ng ganong task na tatlong task is magagawa niya ng sabay-sabay. So, dito sa program na to, nag-import muna ako ng Java Util Scanner which is kukuha ng inputs from user. So, gumawa lang ako ng public class, yung pangalan ng file ko, machine problem. So, public static void, ito yung scanner which is yung maghahawak ng input from the user. So, magdi-display ako ng enter 3 numbers. Yan yung manghihingi ng 3 numbers from users. So, dito naman yung next block of code, naglagay lang ako ng variables na mag-hold ng values na in-input ni user, yung tatlong numbers. So, si num1, num2, num3. So, si scanner yung kukuha sa kanila. Tapos, naka-double siya para kasi kailangan ko sa computation yung mga decimal or yung yung decimals. So, dito naman sa next block of code, ito yung di-display na nito yung magiging output mamaya. So, tinawag lang dito is yung nag-set pala muna ako ng variables ng average which is yung hawak ng value sa una nating computation. Tapos dito naman si square root of sum, tapos yung add or even. So, dito sa average, so nag-equals lang ako ng yung variables ng number, num1, num2, num3, tapos in-indicate ko lang dyan yung function niya na tatawagin. So, dito sa function dito sa ibaba, yung compute average, nakalagay lang yung tatlong variables na gagamitin. Tapos, i-return niya yung sum ng tatlong number, then i-divide niya sa 3. So, yun yung average nun. Tapos, sa pangalawa naman, yung square root. So, ito yung ko sa square root, yung function ko, yung compute square. So, ganun lang ulit. Ginamit yung tatlong variable na humahawak ng number na input from user. So, double sum equals yung num1 plus num2. So, kinuha ko muna yung sum, tapos yung sum is yung kukunin ko yung square root niya. Tapos, gumamit ako dito ng math.sqrt. So, siya yung kukuha ng square root nung sum na pinasok natin dito sa parenthesis, which is yung variable for sum. Tapos, sa pangatlo ko namang function is, i-check niya yung sum kung odd or even number siya. So, string lang siya, ginamit ko siya kasi hindi naman na kailangan dyan ng mga decimal. So, add or even, yung gamit kong function name. Tapos, num1, num2, num3, ganun ulit. Tapos, dito naman sa function is, lang siya. So, di ba nakuha na yung sum dito? So, lang ako dito ng if statement kung yung sum is modulo by 2 or kung divisible by 2 siya and equals to 0 yung sagot. Kung wala siyang decimal, ang lalabas is even siya. So, else, kung meron namang decimal, pag dinivide by 2 is add siya. So, try natin i-run yung code. So, una, hihingi yung program ng 3 numbers. Input tayo ng tatlong numbers. 15, 16, and 17. So, ayun, na-display siya. Nag-execute yung tatlong function natin ng sabay-sabay. So, average of 3 numbers is 16. Square root is 6.9 and yung sum niya is even. So, ito na-display siya dito. Sum is even. So, yun lang. Thank you.